pag-usapan natin yung babaeng si Jolina May, yung nangihikayat na sana may bumaril kay Robin Padilla. Antindi. Antindi, pero mukhang nanganganib ang kanyang karir. Malamang at sa malamang matanggal sa trabaho. Dahil taga AirAsia pala ito. Baka stewardess. Nag-iimbestiga na ngayon ang AirAsia. Nako po, ha? Tanggal sa trabaho. Merong isang word dito eh. May bagay dito eh. Yung sibak sa trabaho, ayun. Malas din. Ha? At si Auntie Claire, sabi niya, si Vince Dizon na imbestigahan na at naabsuelto na ang kaso. Kaya hindi na imbestigahan ng NBI tungkol sa SEA Games 2019. Si Cayetano na lang. Si Cayetano raw, hindi pa masyadong naimbestigahan at nilinis agad ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hindi masyadong naimbestigahan. Kaya ngayon, si Cayetano daw ay iimbestigahan. Si Angel Locsin umapila rin kay Robin Padilla. So unahin natin itong si Jolina. Ang sabi, wala bang maglalakas loob barilin bigla si Robin Padilla? Sinagot po yan ni Senator Robin. Ito sabi niya, medyo mahaba-haba ito Kaya parang demonyo na ang mga kriminal sa pagpaslang ng tao dahil sa mga katulad nito na ipinangkakampanya ang pagpatay ng kapwa-tao. Iha, ako na lang ang natitira ninyong alas na handang magpakulong sa ICC para ubusin ang mga kriminal. Huwag mong naisin na maunahan ako dahil ang masagana at ang masaya kong pamilya ang handa kong ipagpalit para lamang maging matahimik at mapayapa ang kinabukasan nyo. Kung may pananampalataya po kayo, inshallah, ay manalangin po kayo at humingi ng tawad sa Panginoon sa inyong panawagan dahil napakasama po ng inyong mga hakbangin. Pero mo, parang pinapanalangin ka pa ni Robin Padilla at humingi ka ng tawad sa Panginoon. Napakasama po ng inyong mga hakbangin. Dahil nag-viral itong post ni Jolina at yung sagot ni Robin Padilla, nagpahayag ang AirAsia. Ito po. AirAsia naglabas ng pahayag kaugnay ng social media post ng kanilang empleyado na si Jolina May. Empleyado siya ng AirAsia. AirAsia Philippines does not tolerate any conduct that promotes violence, discrimination, harassment, or malicious intent. Karagdagan po dyan sa balita na yan, nagkakandak na raw po ng internal investigation at sa kanilang pagsusuri kung mapatunayang may paglabag na ginawa si Jolina, alam na. Sibak ka sa trabaho. At hindi lang yon, malamang iaalarma ka sa ibang airlines. Nako po, kagaya ng Cebu Pacific, Philippine nako po, wala na itong karil mo bilang stewardess. Malamang stewardess yan Alam nyo kung gaano kahirap mag-aral ng stewardess? Ang hirap po mag-aral dyan, yung training mo dyan, yung perang ginastos mo. Kung ikaw ay magkakaroon ng ganitong record, sinibak ka sa AirAsia dahil sa ganyang pag-uugali mo, wala nang tatanggap sa'yo, Jolina May. Dito man sa Pilipinas, maging sa international, lalo na. So, yung karir mo bilang stewardess, hindi ko sure kung stewardess, pero malamang stewardess po siya kasi may itsura. Maputi.
eh malamang stewardess po yan. Wala na yung karir mo na yan. Siguro, mag-iiba ka na lang ng trabaho. Maaring call center. Okay naman yan, decente naman yan. Sana may tumanggap pa sa'yo. Dahil sigurado po, may paglabag na ginawa. Mayroon po, may paglabag na ginawa yan at masisibak yan sa trabaho. Pwera na lang kung malakas siya. Kung malakas sa mga boss, pwera na lang, no? Pero kung hindi naman, dahil lang diyan biruin mo, masisibak ka sa trabaho, 'di ba? Yung pinaghirapan mo sa pag-aaral, ginastos, nako po. Wala na lahat 'yan. Naglaho na ang inyong pangarap, Madam Ate Julina May. At ito naman si Angel Locsin. Ito yung apela niya. Isa ka sa pinaka makabayang taong nakilala. Ikaw si Andres Bonifacio. Kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Ano masama sa... Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko. Ano naman ang masama sa pagiging pro-Philippines? Wala namang sinasabi na si Robin Padilla ay pro-China. Wala namang sinasabi niya. In fact, pumupunta siya ng West Philippine Sea. Pinaglalaban niya yan. Ito kasi ang kampanya, ang black propaganda ng mga dilawan at mga NPA. Paulit-ulit na tayo dyan Sa panahon ni Noynoy Aquino, dyan tayo naagawan ng teritoryo. At hinala dito, ibinenta ito ni Noynoy Aquino sa pamamagitan ni Trillanes na 16 times nagpabalik-balik sa China. On record yan, may record yan sa airport. Black propaganda lang po ng mga dilawan at NPA yung pagiging anti-China nila dahil ito yung pinantitiran nyo sa mga Duterte at kayo po ay nababayaran ng American government. Ang importante, yung korupsyon, Angel Locsin. Numero 1 nagpapahirap sa mamamayang Pilipino at sa ating bansa. Na kung saan si Robin Padilla ay wala pong issue tungkol sa pagnanakaw, pandarambong. Yun po ang isaksak ninyo sa kokote ninyo. At dito naman tayo kay Anti-Claire. Naimbestigahan na raw si Vince Dizon at naabsuelto na ang kanyang kaso, kaya hindi na siya subject. Maaring ipatawag siya ng NBI bilang resource person. Ang iimbestigahan ay si AP Cayetano. Kasi wala ngang selective justice, sabi ni Anti-Claire. Ngayon, kung ganyan ang paninindigan mo, Anti-Claire, na kapag naimbestigahan na at naabsuelto na, hindi na subject. Bakit si Marcoleta? Si Marcoleta, ang kaso niya ay yung sa election, sa COMELEC campaign fund. Dininig po ito ng NBank ng COMELEC at 7 commissioner ang duminig dito. Kaya lang nag-inhibit si Garcia. At nung dinismiss yung kaso, 6 ang bumoto pabor sa pag-dismiss sa kaso ni Marcoleta. So kung ang ipinaglalaban mo kapag naimbestigahan na at naabsuelto na, hindi na dapat imbestigahan. Bakit si Marcoleta na-dismiss na yung kaso? Bakit hindi lang inimbestigahan? Pinakulong pa sa kasong parehas lang doon sa COMELEC. So, yung paninindigan mo, para sa kakampi nyo lang.
Kapag hindi nyo nakakampi, okay lang. Sige, ipakulong yan. So, wala talagang selective justice. Tama si Auntie Claire, walang selective justice. At hindi lang yun. Si Kibuloy. Si Kibuloy, yung kaso niya, dinismiss na yun 5 years ago. Tapos yun uli ang ikinaso. At ngayon, nakakulong na. So, kapag kakampi nyo, okay lang yung katuwiran mo. Kapag hindi nyo kakampi, bahala kayo sa buhay nyo. Ganun ba yon? Alam natin si Marcoleta, kaya nila ipinakulong para hindi maka-attend sa impeachment. Alam naman natin si Marcoleta, talagang pag tumindig yan, lalo na yung mga witness ng prosecution, gigisahin. Gigisahin po. Mababasag yung kanilang trip. Yung kanilang gawa-gawang kaso, gawa-gawang witness, mga fabricated na istorya, mababasag ni Marcoleta. Kaya ang sinusunod nila ngayon ay si Cayetano. Kasi bistado rin ni Cayetano. Napapalabas ni Cayetano na fabricated lang itong mga kaso-kaso nila. So, si Cayetano naman ang isusunod ninyo na ipapakulong. Magagawa nyo yan? Oo. Kayo yung nasa kapangyarihan Pero, naniniwala kami, mayroong niyang katapusan. At may time for reckoning. Pakipindot po yung like and see you next time.